Muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Tayo po muli magbabalik sa pag-aral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-8 kabanata ng Aklat ng Joshua. Ito po ang plano laban sa lungsod ng Ai. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna tumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa inyong mga anak. Dalangin namin, Lord, na sa aming pagninilay-nilay ng iyong salita, makita nawa namin, Panginoon, ang lawak at lalim ng iyong mga salita, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na marami kaming matutunan, mas tatatag ang aming pananampalataya at lalago ang aming pamumuhay bilang mga Kristiyano. Salamat, Lord, kayo ang patuloy na mapapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Verse 1, sabi po dito, at sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob, tipunin mo ang lahat mong mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Ai. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. Dito po makikita talaga natin yung katapatan ng Panginoon sa kanyang mga pangako, and makikita rin natin yung pagbibigay ng Diyos ng panibago or pangalawang pagkakataon sa kanyang bayang Israel. At dito po makikita natin na bago pa ang laban, inalis muna ng Diyos ang takot. Hindi yung taktika ang unang ibinigay ng Panginoon or yung strategy, kundi yung katiyakan. Sabi yun, hindi ka makakalaban ng tama kung durog pa ang loob mo. Kaya naman, ang ginagawa ni Lord is kailangan niyang palakasin, bigyan ng assurance yung ating tayo. Nang sa ganon, pag tayo nakikipaglaban, buo yung loob natin. Kaya naman pag galing tayo sa matinding problema o anumang pinagdaanan natin sa ating buhay, maging sa ating trabaho, ministry, sa ating relasyon, kailangan talaga palakasin muna natin yung ating sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. And in that way, mas madali tayo na makaka-recover at magkakaroon tayo ng lakas para sa panibagong hamon. Verse 2, sabi dito, gagawin ninyo sa Ai ang ginawa ninyo sa Jericho, ngunit maaari ninyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian. Maganda kayo at salakayin ninyo ang lungsod buhat sa likuran. Dito makikita po natin, doon sa Jericho, bawal nilang kunin yung mga samsam, bawal nilang samsamin yung mga bagay doon na mahahalaga, lalo na yung mga sinabi ng Panginoon. Pero pagdating dito sa Ai, pinahintulutan naman sila na kunin yung mga bagay na mapapakinabangan o yung mga bagay na magaganda. So ibig sabihin po, hindi pare-pareho yung inuutos ni Lord, kasi dito makikita kung paano tayo susunod sa kanyang panuntunan, sa kanyang patakaran. Kaya naman, kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, huwag mo rin ikukumpara sa pinagdaanan ng iba. At kung paano mo napagtagumpayan yung problema mo, hindi mo rin ito pwedeng i-apply sa iba, Kasi magkakaiba yung bawat tests, magkakaiba yung bawat paraan ng Diyos kung paano mahubog yung ating spiritual na buhay. Inihanda nga ni Josue ang lahat niyang kawal upang salakayin ng Ai. Pumili siya ng 30,000 magigiting na kawal at kinagabihay pinalabas ng kampo. Ganito ang tagubilin niya sa kanila. Magtago kayo sa dakong likuran ng lungsod at sa di kalayuan at humanda kayong sumalakay sa anumang oras. Kami ang mga kasama ko ay sasalakay sa harapan. Kapag hinabol kami ng mga tagalunsod, aatras kami gaya ng ginawa natin noong nakaraan. Aakalain nilang natakot kami tulad noong una, kaya hahabulin nila kami hanggang sa sila'y mapalayo sa lungsod. Lalabas naman kayo sa inyong pinagtataguan at papasukin ninyo ang lungsod. Ito ay ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Kapag nasakop na ninyo ang lungsod, sunugin ninyo ito ang gaya ng sinabi ni Yahweh. Tandaan ninyo ang mga tagubilin kong ito. Dito po makikita natin na may strategy or merong plano, May disiplina, may tiwala sa timing. Ang tagumpay ay hindi lang sa milagro, May katalinuhan at paghahanda, Kasi minsan tayo nag-expect ng miracle, Pero sa totoo lang, kailangan din talaga natin ng wisdom at ng
pagiging handa. Kasi ito yung hinihingi at iniuutos sa atin ng Panginoon. Kaya yung panalangin na tapos yung plano ay nagre-resulta ito ng pagkapanalo or tagumpay. Hindi kontra sa pananampalataya ang maayos na pagpaplano. Ano po? Kasi even our Lord, no, He is well organized, no, ordered, no, ordered siya. So ibig sabihin maayos ang Panginoon. Kaya naman talaga tayo as tayo ay imitator ng ating Panginoon, dapat nandun din tayo sa kaayusan. Pinalabas nga sila ni Jose at sila ay nagtago sa dakong likuran ng Ai sa pagitan nito at ng Bethel. Samantala, nanatili si Josue sa kampo kasama ng ibang tauhan ng Israel. Kinabukasan, maaga pa'y bumangon na si Josue at tinipon ang buong hukbo. Siya at ang mga pinuno ng Israel ay nanguna patungo sa Ai. Pumunta sila sa gawing bukana ng lungsod at nagtayo ng kampo sa harap niyon. Sa gawing hilaga, isang libis ang nasa pagitan nila at ng lungsod ng Ai. Nagbukod si Josue ng 5,000 mandirigma na pinakubli niya sa kanluran ng lungsod sa pagitan nito at ng Bethel. Ganito ang hanay ng mga kawal sa simula ng labanan. Ang pinakamalaking bahagi ay sa harapan sa dakong hilaga ng lungsod at ang mga nakakubling mandirigma sa gawing kanluran naman sa libis na iyon nagpalipas ng gabi si Josue. Mapapansin natin, no, yung iba nasa harapan nakikipaglaban, no, samantalang yung iba naman ay nakatago at naghihintay. So ang makikita po natin dito, hindi lahat ng naglilingkod ay nasa harap, no, hindi lahat ng naglilingkod ay yung nakikita lang natin. Actually, merong naglilingkod na hindi lang natin nakikita. May mga tagumpay na nangyayari sa lihim na dako. Kaya kung pakiramdam mo ngayon nakatago ka, baka ikaw yung susunod na gagamitin ng Diyos. Yan. So talaga makikita po natin dito, no, na even yung mga pangyayari noon ay makikitaan natin ng mga praktikal at kasalukuyan nating nararanasan sa ating kapanahunan. 14. Hindi nag-aksaya ng panahon ang hari at ang mga taga-Ai nang makita ang pangkat ni Josue. Lumabas sila ng lungsod at nilusob ang hukbo ng Israel sa kapatagan ng Jordan sa dating pinaglabanan nila. Wala silang malay na may sasalakay sa kanilang likuran. Si Josue naman at ang mga kasama niya ay nagkunwaring natatalo at umatras patungo sa ilang, kaya hinabol sila ng lahat ng kalalakihan ng Ai hanggang sa mapalayo sila sa lungsod. Lahat ng lalaki sa Ai at sa Bethel ay sumama sa paghabol sa mga Israelita at naiwang walang bantay ang lungsod. Dito makikita natin, akala ng kaaway, the same lang, no? Ganun lang din nung nangyari. Pero hindi nila alam na ang Diyos ay may bagong ginagawa, no? Ang kaaway po, umaasa sila sa old pattern. Kaya ang mga technique niya talaga nasa yung mga old style, no? Paulit-ulit, no? Pero si Lord, laging may bago, no? Lagi siyang may bagong wisdom, laging bago yung kanyang biyaya, yung kanyang habag sa atin. Kaya kung bumagsak ka noon, huwag kang mananatili sa parehong pattern, no? Huwag kang makampante sa dati mo nakasanayang ginagawa. Kundi talagang tingnan natin kung ano yung wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon. Noon sinabi ni Yahweh kay Josue, ituro mo sa Ai ang iyong sibat. Ito'y ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ganun nga ang ginawa ni Josue. Sa ibang salin, ang sabi doon, iunat mo ang sibat sapagkat ibinigay ko na ang iyong kamay, sa iyong kamay ang Ai, no? Dito makikita natin yung sibat ay simbolo ng authority or kapangyarihan, ano po, at pagsunod. Kaya kapag inunat mo ang kamay mo, saka lamang kikilos ang Diyos. Ano po? So ano bang sibat ang hawak mo ngayon? Posible itong pananampalataya, posible itong pagpapatawad, posible itong pagsunod, posible itong pagtitiwala, no? Ang lahat po ng yan ay gagamitin ni Lord, no? Para may katuparan ang ating
hinihingi sa kanya ang ating panalangin na batay din sa kanyang kalooban. So sabi sa 19, pagkataas ng kanyang kamay, naglabasan ang mga tauhan niya sa kanilang pinagtataguan, no? Pinasok nila ang lungsod at sinunog iyon. Nang lumingon ang mga taga ay nakita nilang abot sa langit ang usok na nagmumula sa lungsod. Hindi naman sila makasulong o makaurong. Bigla silang hinarap ng mga Israelita ang hinahabol nilang patungo sa ilang. Sapagkat nang makita ni Josue at ng mga Israelita na ang mga kasama nilang nakakubli pumasok na sa lungsod at ito'y nasusunog na, bumalik sila at pinagpapatay ang mga taga-ay. Lumagsa rin buhat sa lungsod ang mga Israelitang pumasok doon, kaya't ganap na napalibutan ang mga taga-ay. Namatay silang lahat at walang nakaligtas o nakatakas ni isa man. Ang hari lang ang binihag nilang buhay at dinala kay Josue. Sabi dito, nagtagumpay sila sa harapan, nagtagumpay din sila sa likuran. So kaya tayo, kapag tayo sumunod sa leading ng Holy Spirit, sumunod tayo sa sinasabi sa atin ng Panginoon, no, ay magagapi natin ang ating kaaway, magagapi natin yung, kumbaga, walang puwang ang kaaway na manalo laban sa atin. Kaya dito makikita natin, no, hindi lang yung business ni Lord is yung harapan mo, yung hinaharap mo, yung problema mo ngayon, no? Even yung nasa likuran mo, yung hindi mo nakikita o yung mga tao na hindi mo naririnig yun ni Lord. So dito makikita po talaga natin na ang ating Panginoon is a limitless God, no po, na kung saan kaya niyang ipagkaloob yung tagumpay, no, sa ating mga nakikita at hindi nakikita. Dito makikita natin yung hari, simbolo siya ng problema. Hindi sapat na talunin ang laban, kailangan tapusin ang pinagmumulan nito, no? Kailangan talaga makita ano yung root ng kasalanan, ano yung root ng problema. So dapat yun yung i-deal natin, no? Hindi sapat ang pagbabago ng kilos, kailangan ang pagbabago ng puso. Napatay nga ng mga Israelita ang lahat ng humabol sa kanila. Pagkatapos, bumalik sila sa lungsod at nilipol din ang lahat ng naiwan doon. Nang araw na iyon ay pinuksan nila ang lahat ng tao sa Ai at may 12,000 ang namatay. Patuloy na itinuro ni Josue sa Ai ang kanyang sibat hanggang sa mapatay ang lahat ng taga roon. Walang kinuha ang mga Israelita mula sa lungsod kundi ang mga baka at mga ari-arian ayon sa sinabi ni Yahweh kay Josue. This time talaga naging masunurin na po sila, no? Sinunog ni Josue ang Ai at iniwang wasak tulad ng makikita hanggang sa ngayon. Pinabitay niya ang hari sa isang punong kahoy at pinabayaan doon ang bangkay hanggang sumapit ang dilim. Paglubog ng araw, ipinababa niya ang bangkay at ipinatapon sa may pintuan ng lungsod. Pinatabunan niya iyon ng malaking bato na makikita pa roon magpahanggang ngayon. Tayo si Josue ng isang altar sa bundok ng Ebal para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Mga batong hindi tinapyas ang pait ang ginagamit niya sa altar ayon sa bili ni Moises at nasasaad sa kautusan. Sa ibabaw ng altar na iyon ay nag-alay sila kay Yahweh ng mga handog na sinusunog at mga handog na pinagsasaluhan. Dito natin makikita, no, pagkatapos ng kanilang tagumpay, hindi muna sila nag-celebrate, kundi sila ay sumamba. Ganun din ba tayo? Sana sa tuwing tayo nakakaranas ng tagumpay, ang uunahin natin is yung pagsamba sa halip na pagdiliwang. Ayan. At dito makikita natin, napakahalaga po, no, na unahin natin yung pagsamba at pasasalamat sa ating Panginoon. Verse 32, sa lugar na iyon, sa harapan ng buong Israel, iniukit ni Josue sa mga bato ng altar ang kopya ng kautusan isinulat ni Moises. Lahat ng Israelita kasama ang mga matatanda, mga pinuno at ang mga hukom at pati ang mga dayuhang kasama nila ay tumayo sa magkabilang panig ng kabanang tupa ni Yahweh, paharap sa mga paring Levita na may dala niyon. Ang kalahati ng bayan ay tumayo sa tapat ng bundok ng Gerizim at ang kalahati sa tapat ng bundok ng Ebal. Ganito ang utos ni Moises na gagawin nilang pagsapit ng panahong tatanggapin na nila ang pagbabasbas. So
Sa sandaling iyo'y binasa ni Josue ang kautusan, ang mga pagpapala at ang mga sumpa ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan. Isa-isang binasa ni Josue ang mga kautusan sa lahat ng taong naroon, pati sa mga babae at mga bata at sa mga dayuhang kasama nila. Kung makikita po natin dito, yung tagumpay ay walang saysay kung walang pagsunod sa salita. Kaya naman yung kanilang pagtitipon, ang una nilang ginawa is i-discuss kung ano yung mga isinulat po ni Moises. Tandaan natin, ang revival ay nagsisimula sa pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Ang mensahe pong ito ay para sa mga nadapa pero bumabangon, nagkamali pero tinatama, natuto at handang sumunod muli. Kaya sana po ay napagpala tayo sa salita ng Panginoon. Uli, isang pagpapala sa ating lahat at kay Jesus lamang po ang pinakamataas na papuri. God bless everyone.